Kamusta mga kababayan mula Quezon City hanggang Dubai, mula Toronto hanggang Riyadh? Narinig nyo na ba ang pinakabagong iskandalo sa Philippine politics? Tanim Witness, isang paratang na bumulabog sa social media na dinadawit sina Pangulong Bongbong Marcos, PNP Chief Nicolas Torre III at Senador Riza Ontiveros sa isang kontrobersyal na issue ng panunuhol at pagpapagawa ng kwento laban sa mga Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Pero ano nga ba ang totoo? Nga, isang malaking setup ba ito o may mas malalim na katotohanan? Ako si #WalkWithLan at ito ang inyong Pinoy Pulse Check, ang inyong weekly, daily, hourly dose ng matabang, matalino at masigasig na talakayan tungkol sa politika ng Pilipinas. Ngayon, aalamin natin ang Tanim Witness controversy, kung paano ito nagsimula, sino ang mga sangkot, at ano ang ibig sabihin nito para sa ating bansa. Layunin natin na maabot ang 100,000 subscribers. Kaya't ibig sabihin nito, kaya't i-click ang subscribe button, i-like at i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Singapore at saan man sa mundo. Para sa mga OFW may super thanks option para suportahan ang aming content. Kayo ang dahilan kung bakit kami patuloy na nagtatanong at naghahayag ng katotohanan. Noong nakaraang linggo, isang viral video ang kumalat sa social media, partikular na sa Facebook, kung saan isang lalaking nangangalang Michael Murillo o kilala bilang alias Rene ang nagsabing binayaran siya ni Senador Riza Hontiveros ng 500,000 pesos para magsinungaling laban kina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Vice Presidente Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Ang video na ito na unang na-promote ni Senador Ronald Bato de la Rosa ay nagdulot ng malaking gulong, no? Pero teka, bago tayo magmalaki ng konklusyon, alamin natin ang buong kwento. Anong motibo, Sinong nagsasabi ng totoo at bakit napakabilis ng pagkalat nito? Kung gusto nyong malaman ang buong detalye, manatili kayo hanggang dulo. Huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa aming susunod na video. Para sa mga nasa Davao City, Los Angeles o Jeddah, i-share ito sa inyong pamilya at kaibigan. Ang inyong suporta ay mahalaga para maabot natin ang 100,000 subscribers. Kung may super thanks kayo, pasok na para mas maraming ganitong content ang maibigay natin. Ngayon simulan natin ang malalim na pagsusuri. Hahatiin natin ito sa tatlong bahagi. Una, ang konteksto ng Tanim Witness at ang mga sangkot. Pangalawa, ang mas malawak na implikasyon sa Philippine politics, kabilang ang Marcos Duterte feud. At pangatlo, ang mga aral para sa ating kabataan at OFWs. Kaya't maganda dahil ito ay ilang mga minutong roller coaster ng katotohanan, katatawanan at kritikal na pagsusuri. Noong June 2025, isang video ang kumalat kung saan si Michael Murillo na dating witness sa Senate hearings na pinamumunuan ni Senador Hontiveros ay nag-claim na binayaran siya ng 500,000 pesos para magsinungaling laban kina Rodrigo Duterte, Sara Duterte at Apollo Kibuloy. Ang video ay mabilis na naging viral, lalo na matapos i-share ni Senador Bato de la Rosa, isang kilalang Duterte ally. Pero teka, bakit ngayon lang nagsalita si Murillo at bakit sa Facebook at hindi sa korte? Si Senador Riza Hontiveros ay mabilis na tumugon. Tinawag ang mga paratang na baseless at harassment. Ayon sa kanyang opisina, may sapat na ebidensya sila para patunayang hindi totoo ang mga claim ni Murillo. Sabi pa ni Hontiveros, ito raw ay bahagi ng mas malaking kampanya para sirain ang kanyang kredibilidad at pigilan ang mga kaso laban kay Kibuloy. Pero tanong, kung totoo ang ebidensya ng Hontiveros, bakit hindi pa nila ito inilalabas? At bakit parang laging may ganitong drama kapag may malaking kaso? Ngayon, paano napasok sina Pangulong Marcos at PNP Chief Nicolas Torre III? Walang direktang ebidensya na nagdudulot sa kanila sa video na ito ni Murillo. Pero ang kanilang mga pangalan ay madalas na binabanggit sa konteksto ng Marcos Duterte feud.
Si Marcos, mga kaibigan, na kamakailan ay nag-inspeksyon ng 8.87 bilyong halaga na nakumpiskang droga ay sinasabing sinusuportahan ng bloodless drug war na taliwas sa hardline approach ni Duterte. Ha? Si Torre naman, bilang bagong PNP chief, ay inutusan ni Marcos na tumutok sa maliliit na drug dealers na para bang sinasabi na wag tularan ang Duterte style. Kaya't natural, ang mga Duterte loyalists ay nagdududa, may kaya ba itong political maneuver para siraan ang kanilang kampo? Kung iisipin natin, maging teleserye ito, mga kababayan, isang witness na biglang nagsalita sa Facebook, isang senador na galit na galit, at isang pangulo at PNP chief na parang nasa background lang. Pero feeling natin, may script silang hinintay. Kung ito ay pelikula, ang pamagat ay Tanim Witness, the political plot twist. Pero seryoso, ang tanong, sino ang scriptwriter ng ganitong drama? At bakit parang laging kami, ang mga Pilipino, ang nanonood lang sa sidelines? Ang Tanim Witness ay hindi nag-iisa. Ito ay bahagi ng mas malaking laban sa pagitan ng dalawang political dynasties. Noong 2022, magkaalyado sina Marcos at Sara Duterte bilang running mates. Pero pagkatapos ng eleksyon, nagsimula ang lamat. Si Sara ay umalis bilang Education Secretary noong 2024 at ngayon nahaharap siya sa impeachment trial. Si Marcos naman ay sinasabing pro-Philippines habang tinuturing si Sara bilang pro-China sa issue ng West Philippine Sea. Ang tanong, ito ba ay tunay na prinsipyo o puro political posturing para sa 2028 elections? Si PNP Chief Nicolas Torre III ay nasa ilalim ng microscope dahil sa kanyang utos na tumutok sa maliliit na drug dealers taliwas sa rekomendasyon ng UN-backed groups na suportado noon ni Marcos. Sa kabilang banda, si Marcos ay nag-inspeksyon ng 9.4 billion pesos na halaga na nakumpiskang droga, no? Na sinasabing bahagi ng kanyang bloodless drug war. Pero teka, kung bloodless nga, bakit parang laging may dugo sa politika? Ang mga Duterte loyalists ay nagsasabing ito ay para siraan ang kanilang war on drugs legacy. Pero ang datos, noong 2023, bumaba ang poverty rate sa 10.9% mula 21% noong 2006. So may nagagawa ba talaga ang Marcos admin o puro palabas lang? Para sa mga OFW natin sa Dubai, Toronto o Sydney, bakit mahalaga itong usapin? Ang Philippine politics ay hindi lang lokal na issue. Ito ay epekto sa inyong remittances, mga kaibigan, sa ekonomiya at sa imahe ng Pilipinas sa mundo. Kung ang gobyerno ay abala sa mga ganitong iskandalo, paano nila mapapabuti ang serbisyo para sa inyo? Halimbawa, ang repatriation efforts ni Hontiveros para sa mga OFW sa Israel at Iran. Magandang intensyon, pero kailan ito magiging aksyon? At ang pro-Philippines stance ni Marcos, paano ito makakaapekto sa inyong mga trabaho sa UAE o Japan? Kung ang Philippine politics ay isang laro, ito ay parang chess. Pero ang mga piraso ay mga dynasties. Si Marcos ang king, si Sara ang queen na gustong-gustong mag-solo, at si Hontiveros ang bishop na laging may surprise move. Si Torre hapon ang sinusubukang maging knight. Pero ang tunay na tanong, sino ang naglalaro ng board? At sino ang talo? Kami, mga Pilipino, na laging umaasa sa checkmate na hindi dumarating. Mga kabataan sa Quezon City, Cebu at Davao, kayo ang hinintayin natin. Ang Tanim Witness ay sintomas ng mas malaking problema. Ang political dynasties at ang kanilang laro na kapangyarihan ayon sa datos, 65% ng mga botante sa 2022 ay nasa edad 18 to 35%. Kaya't kayo ang magpapasya sa 2028. Pero paano sa pamamagitan ng pagiging informed, pagtatanong at pagboto ng may prinsipyo. Huwag hayaang ang mga viral video na magdikta ng inyong opinion. Mag-research, magbasa at mag-isip ng kritikal. Sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Singapore at Doha, kayo ang gulugod ng ekonomiya natin. Noong 2024, ang remittances ninyo ay umabot ng $33 billion. Pero ang tanong, saan napupunta ang pera natin? Sa mga proyektong tulad ng Starlink ni Marcos sa Marawi o sa mga away politika ng walang katapusan? Ang Tanim Witness ay isang paalala. Ang inyong boses ay mahalaga. Mag-comment kayo sa video na ito. Sabihin ang inyong saloobin at i-share sa inyong community para mapag-usapan natin kung paano mapapabuti ang Pilipinas.
Kung gusto natin ang tunay na pagbabago, kailangan natin ng transparency sa gobyerno. Halimbawa, ang anti-drug campaign ni Marcos, maganda ang bloodless approach. Pero kailangan ng mas malinaw na plano. Dapat din natin suportahan ang mga senador tulad ni Hontiveros na nagtutulak para sa repatriation ng OFWs. Pero kailangan natin ng mas mabilis na aksyon. At higit sa lahat, kailangan natin ng electoral reforms para mabawasan ang impluensya ng mga dynasties. Ano sa tingin nyo? I-comment sa baba. Kung ang Philippine politics ay isang reality show, ang title ay Survivor Dynasty Island. Ang mga contestants, mga Marcos, Duterte at Hontiveros, ang premyo, ang boto natin. Pero ang twist, kami ang talo kung hindi tayo kikilos. Kaya't mga kababayan, oras na para maging aktibo. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan. Mag-comment at mag-share para maabot natin ang 100,000 subscribers at maging boses ng pagbabago. Kaya ano ang natutunan natin ngayon? Ang tanim witness controversy ay hindi lang tungkol kay Hontiveros, Marcos o Torre. Ito ay tungkol sa mas malaking laban para sa katotohanan at kapangyarihan sa Pilipinas. Si Murillo ay isang piraso lang ng puzzle, pero ang tunay na kwento ay ang Marcos Duterte feud. Ang papel ng PNP at ang epekto nito sa ating kabataan at OFWs. Ang tanong natin, sino nagsasabi ng totoo at paano natin ito malalaman? O kung nagustuhan nyo ang episode na ito, i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell. Layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya't i-share ito sa inyong mga kaibigan sa Makati, Abu Dhabi o London. Mag-comment sa baba. Anong tingin nyo sa Tanim Witness? Sino ang paniniwalaan nyo? At para sa mga OFW natin, may super thanks option para suportahan ang aming content. Kaya kayo ang tunay na MVP natin. Mga kababayan, ang politika ay hindi laro na panoorin lang natin Ito ang kinabukasan natin, kaya't maging aktibo tayo, maging sa pagboboto, pagtatanong at o pagsuporta sa mga content creator na tulad natin, no? Sa ngalan ng isang mas maayos na Pilipinas, magtutuloy-tuloy tayo. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na Pinoy Pulse Check ng hashtag #WalkWithLan. Magandang araw sa inyong lahat mula Quezon City hanggang Sydney.